apat na DDS at vlogger po ang ipinakontempt. At saka ito yung kauna-unahang pagkakataon na nakita ko mga kababayan na medyo mahaba. Sa unang contempt, medyo mahaba yung araw na ibinigay ni Congressman Paduano. Ano po ito, i-play po natin. Sabi kasi dito, cited contempt ni Badoy, Celis, Sasot at iba pa. Hinahanap at ipinapakulong ng TRICOM. Yan po yung sabi dito. So ito, i-play po natin. Galing po to sa Pilipinas News ha. Hindi po yan atin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. I-play na po natin mga kababayan. I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celis. So move, Mr. Chairman. May I respectfully move that we cite in contempt Ms. Badoy Partosa in violation of Section 11, Paragraph A. That we cite in contempt Ms. Sasot in violation of Section 11. The three mentioned Dapat nga contempt yan si Kati Binag. Umatin ba yan mga kababayan kanina? Pagkakalam ko parang hindi. Tsaka si Banat Bay hindi natin nakita kanina sa TRICOM. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Dapat nga mga kababayan maimbitahan yan si Kati Binag, maipasabpi na din yan para malaman natin kung may katotohanan ba yung USB. Yung marami daw USB ni nahawak ni Kati Binag na kung saan mga kababayan anytime pwede daw nilang ilabas. So dapat maipatawag din yan at maitanong yung patungkol sa mga USB yon kasi parang nagkakalimutan na ata 2025 na ngayon bakit wala pa yung USB na yon. Be detained until the committee hearing will be terminated. I respectfully move to cite in contempt Mr. Mark Lopez, Mr. Alvin Coray, Ms. Maria Christine Cloud Coray, Mr. J. Yumang Sonsa. So move, Mr. Chairman. Any objection there being none? Motion carried. Mr. Chairman, on record, I have with me a letter from Ms. Alan Troy Rugando Sasot. Si Sasot. And the first and second reply of Ms. Sasot is still the same, no? He is Alan, he siguro. Anyway, she is residing abroad in Beijing. And once again, the reply is still the same. Now, Mr. Chairman, with this, we have invited her, during the first hearing. First hearing, and this is now the fourth hearing, Mr. Chairman. But, Mr. before I move for the status of Ms. Alan Troy Rugando Sasot, Mr. Chairman, I respectfully move that we will ask the DFA and the Bureau of Immigration for the status, present status of Ms. Sasot, and for the two agency to report to this committee ASAP so that we will know what's really the status of Ms. Sasot. And Tsaka himala mga kababayan no, bakit wala dito si Marcoleta? Buhat nung nilait niya mga kababayan, yung mga kasamahan niya sa kamera, hindi na umattend sa TRICOM hearing, etong si Congressman Aro Dante Marcoleta. Mr. Chairman, since for invitation, and that includes a subpoena at testificandum for Ms. Sasot, may I respectfully move, Mr. Chairman, that we cite in contempt Ms. Sasot in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules, refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Is there any objection? Is there any second? Second. Is there any objection? There being none, motion is carried. Bam! Mr. Chairman is ang unang vlogger na na-contempt mga kababayan ay etong si Sasot. Ano po, alam ko naman, kilala nyo kung sino yan. Yang si Sasot mga kababayan. Anyway, pagpatuloy pa natin. testificandum was also issued to Mr. Celis, Jeffrey Celis, and Si Kyrie. an invitation, the show cause order, and a subpoena at testificandum was issued to him, but still, he is not present in today's hearing, Mr. Chairman. And before that, Mr. Chairman, Eto, pangalawa na to. Pagka itong si Celis mga kababayan, naaresto at nakulong dyan sa kamera, pangalawang beses na po niya ito. Kasi yung una mga kababayan ay yung patungkol ata dun sa fake news niya, doon po kay House Speaker Martin Romualdez na naging dahilan para makontempt po siya. Pangalawa naman mga kababayan, eto. I have some information that Mr. Celis has left the country abroad. So once again, Mr. Chairman, I respectfully move that we will direct the Department of Foreign Affairs and the Bureau of Immigration to the status of Mr. Celis. So move, Mr. Chairman. Is there any second?
Any second from the members? Second. Any objection? There being none, motion is carried. Now, Bam! I respectfully move that in violation of Section 11, Paragraph A, refusal to answer summons without legal excuse, I move that we cite in contempt Mr. Jeffrey Celis. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. Bam! Lastly, Mr. Chairman, for all those, for the three, the last one is for Miss Lorraine Marita Blang Badoy Patosa. We have a letter addressed to this committee with regards to the subpoena ad certificandum that was issued to Miss Badoy. Si Lauren Badoy. She's now in Hong Kong, and attached is the travel schedule and ticket. Before I move, Mr. Chairman, I respectfully move that once again, may we ask Bakit parang nakakapagtaka mga kababayan, yung mga vlogger ni Digong na mga matatapang, yung mga magagaling magsalita, yung mga magagaling magmurat at mga piling matatalino, bakit nung ipinapatawag ng TRICOM mga kababayan, nagpuntahan ng ibang bansa? Etong si Sasot nasa Beijing daw mga kababayan. Eto namang si Celis nagbiyahing abroad. Eto namang si Badoy mga kababayan nagpunta ng Hong Kong di umano. Hindi natin alam kung totoo ba yan o dahilan lamang po nila para hindi sila maka-attend dito po sa patawag ng TRICOM. Pero ang nakakapagtaka kasi dito, akala ko ba matatapang yung mga yan? Bakit nung ipinapatawag ng TRICOM hindi po makapunta? Di ba kung titingnan nyo parang mga matatalino, piling matalino yung mga yan, ang gagaling magsalita, ang gagaling magmura laban po sa gobyerno, pero pagka ipinatawag mo takbuhan ng ibang bansa kung totoo man yung mga dahilan nila at alibay nila mga kababayan dito sa patawag ng TRICOM na dito sa mga sulat nila na ipinadala sa TRICOM. So ngayon ipagpatuloy pa natin. the Bureau of Immigration to the travel records of Miss Badoy. So move, Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. Mr. Chairman, Bam! may I respectfully move that we cite in contempt Miss Badoy Patosa in violation of Section 11, Paragraph A of our internal rules for refusal to answer summons without legal excuse. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Now, in the case of Bam. Miss Mary Jane Kiambao Reyes, Mr. Chairman, we have received a copy of her letter. It's now abroad, and for the record, she was present last hearing, Mr. Chairman. And with this, Mr. Chairman, he was just invited into today's hearing, and I think the content of this her excuse letter is valid. So, we might as well invite Miss Mary Jane Kiambao Reyes for the next hearing, Mr. Chairman. Now, in the case of Mr. Aaron Peña, he was also present in the last hearing, but now he sent us a letter reply to the invitation to today's hearing. Nasa Davao po siya ngayon, tapos may event. No? So, since he was present last hearing, but again, Mr. Chairman, we will just invite Mr. Aaron Peña in the next hearing. Now, in the case of Mr. Ernesto Abines Jr. and Mr. Elmer Hugalbot, that was issued the subpoena last hearing, we have received a copy, a reply letter coming from both Mr. Abines and Mr. Hugalbot. And again, the reason why they're not present in today's hearing is all about their financial capacity to spend. In a Pera! hearing. That's why, Mr. Chairman, I respectfully move that we will once again issue the subpoena ad certificandum to both Ernesto Abines. Kita nyo, ang yayabang magsalita ng mga to, mga wala naman palang pamasahe. Di ba mga kababayan, akala ko ba si pinagmamalaki ng mga ito mga kababayan at magagaling itong mga ito, simpleng patawag lang ng TRICOM. Ari naman mga kababayan, kung tutusin, kung wala na namang itatanong ang TRICOM sa kanila, pwede namang hindi na sila umattend sa susunod mga kababayan at maiintindihan naman po yan ng TRICOM. Pero itong mga dahilan po nila nitong sina Abines, kung nagagawa nga ni Abines mga kababayan na pumunta ng Hong Kong para makipagkita doon kay Harry Roque mga kababayan, di ba dapat kaya nilang pumunta dito sa TRICOM para sagutin yung mga katanungan ng TRICOM? Di ba mga kababayan, isa etong si Abines doon sa nasa sa litrato na kinilala nitong si Peebles Cunanan nung ine-expose po ni Peebles Cunanan yung nasa likod ng Polboronic video. So ngayon mga kababayan, kung nagagawa ni Jun Abines na pumunta ng Hong Kong, bakit hindi niya kayang pumunta dito sa TRICOM? Pwera na lang kung ginastusan mga kababayan ng ni Harry Roque at ng mga Duterte yung pagpunta ni Abines ng Hong Kong. Ano pa, anyway, ipagpatuloy pa natin. And Mr. Elmer Hugalbot and
for this committee to address the issues of financial capacity of Mr. Avinis and Hugalbot. Siguro, tayo na pong kumuha ng ticket so that the next hearing they will be present. Nako, wala na With the sila. motion? Yes, Wala na silang maidadahilan. Wala nang maidadahilan mga kababayan sina Abines. Mr. Chairman. Any second? Any objection? There being none, motion is carried. Now, lastly, Mr. Chairman, once again, we'll just issue for all those unserved subpoena to Ms. Catherine Binag, Ms. Claire Contreras, Mr. Lord Byron Cristobal, Yan. Mr. Cruz, Alex Distor, Mr. Edwin Hamora, Mr. Julius Milanose Mawe, Mr. Joe Smith Medina, Mr. Cyrus Preglo, Ms. Maricar Serrano, and Mr. Esther Ramon Jan Balibalostan. For once again, serve the subpoena at testificandum because this is still unserved, and for the COMSEC to coordinate with the SAAN, SAA to coordinate with the government agency, especially the PNP, for this subpoena at testificandum for all those mentioned names to be served. Eto mga kababayan, pag hindi umattend etong sina Byron, etong sina Banatbay, Katibinag, sa sunod na patawag ng TRICOM mga kababayan, possible na baka makontempt yung mga yan. Yan na nakikita ko dyan mga kababayan na kasi sabpina na po ito ipinasasabpina na etong sina Byron Cristobal, etong si Maui Spencer, alam nyo na yun, at etong si mga kababayan, etong si Nakatibinag. So pag hindi pa yun umattend, matik mga kababayan, makokontempt din yung mga yan. For the next hearing, Mr. Chairman. So move. Any objection? There being none, the motion is carried. May I Bam! remind the 11 personalities that was just mentioned. The subpoenas were issued to you last hearing. So the subpoena is still in effect. So I just would like to issue a warning that if you do not attend for the next hearing, then the next step for the committee to do is to cite you in contempt. Nako! And Di ba? There are other 3 personalities to be issued subpoenas because they were already issued show cause order to this 3 personalities but did not appear again. Mr. Alvin Curay, Ms. Maria Christine Cloud Curay, Mr. J. Yumang Sonsa. Mr. Chairman, I move to issue a subpoena at testificandum for 3 mentioned names, Mr. Alvin Coray, Ms. Maria Christine Cloud Coray, Mr. J. Yumang Sonsa. So move, Mr. Chairman. Any objection? There be none. Motion is carried. Now, lastly, Mr. Chairman, I'd just like to inform this committee that we have received a reply to our invitation for Mr. Mark Anthony Lopez. He was present at the hearing, and he refused to be present today for reason that he has already explained and discussed to us his Ayan. participation as a blogger. Si Mark Lopez mga kababayan, yung lantarang gumawa ng ka-fake newsan habang nagsasagawa ng hearing etong TRICOM noong nakaraang hearing mga kababayan. And then kung matatandaan ninyo, di ba, siya yung nagsabi na ang Pilipinas daw ay gumagamit din ng water cannon. Nagwa-water cannon din daw tayo mga kababayan dyan po sa West Philippine Sea. So ngayon dahil po dyan, talagang nakita ng sambayan ng Pilipino yung lantarang ka-fake newsan nitong si Mark Lopez. So ang akala niya mga kababayan makakaligtas po siya sa kamay ng kamera dahil po sa kanya mga pinaggagawa at yung mga pag-iwas niya ngayon sa patawag ng TRICOM. So ngayon pakinggan po natin itong sasabihin ni Congressman Paduano. But nonetheless, Mr. Chairman, for me, supposedly, he has all the time in today's hearing to explain why he should not be cited in contempt, because during the last hearing, Mr. Chairman, I already warned all those resource persons that be cautious not to issue statements maligning, attacking the ongoing investigation, Mr. Chairman. Tama! And I have a copy of the blog after the hearing. No? While I personally talked to him and warned him about a possible violation, no, for discussing maligning and attacking this committee hearing. And I'd just like to read into to, Mr. Chairman, the content of his blog. Point to ponder, and quote, it was bluntly obvious that there was a concerted effort to humiliate us and bring us down. Wow. When it was deemed a success, yesterday, the Enchimadas, Talianistas, Dilawans, Peking Pula, and even mainstream media are gleefully celebrating and pouncing on our forced breakdown and takedown in TRICOM hearing. Ah. Imagine all that effort, hype, and hysteria dedicated to a puny bunch of bloggers.
Ewan ko ha, pero pwede naman Kasi pinapalabas dito ni Lopez, mga kababayan, ni Mark Lopez, na yung ginawa daw pong investigasyon ng TRICOM ay ang gusto lang mangyari nitong kamera, mga kababayan, ay pabagsakin etong mga vlogger ni Duterte, katulad po nitong sina Mark Lopez. So nandahil dyan, mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba, nagkaroon ng hearing noong mga nakaraang araw, mga nakaraang linggo, mga kababayan, at after po nung hearing, binanata na agad ni Mark Lopez etong ginagawang investigasyon ng kamera nitong TRICOM patungkol po sa mga disinformation. Ano ba naman, mga kababayan, kasi ang gustong maging tingin ni Mark Lopez ng mga kababayang Pilipino natin sa kanya. Kitang-kita naman po ng dalawang mata natin, rinig natin yung ka-fake news na ginawa niyang lantaran dyan po sa hearing ng TRICOM. Talagang lantaran na gumawa ng fake news na kung saan, mga kababayan, noong siya ay kinokompronta na ng mga kongresista, wala po siyang maisagot o masabi na matino at biglaan niyang binabali yung kanya mga ka-fake news na ipinakalat. Kaya nga po, kung iisipin natin, mga kababayan, etong ginagawa ni Mark Lopez na ito, etong ginagawa ng ibang mga vlogger ni Digong na after hearing, yung mga hindi nila masabi dito, saka po nila sinasabi yung mga paninira nila laban po dito sa TRICOM. Kaya dapat magsilbing aral to sa iba na hindi porket tapos na yung pagdinig, pwede mo nang siraan yung kamera, yung ginagawang investigasyon ng TRICOM. So yan, mga kababayan, yung possible na dahilan kung bakit ipinakontempt etong si Mark Lopez. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. kami ignore, di ba? Pwede naman kami baliwalain. After all, if we indeed are fake news purveyors, the best thing they should do is fight us with their own kind of information dissemination. For the admin, let your work, policy, Tingnan nyo kung gaano kahaba yung contempt. direction, and placement speak for itself. And let your social media army hype till kingdom come. Pero kami talaga ang priority at national interest. Mr. Chairman, with this vlog made by Mr. Mark Lopez, Mr. Chairman, this is in violation of, once again, Section 11, Paragraph F of our internal rules, undue interference during the proceedings, Mr. Chairman, or committee investigation. So with that, Mr. Chairman, once again, I respectfully move to cite in contempt Mr. Mark Anthony Lopez, for such violation. So move, Mr. Chairman. Any Sakit! objection? There being none, motion is carried. Bam! Now, Mr. Chairman, for the second motion, in the case of Mr. Mark Anthony Lopez, under our rules, in violation of letter F is only maximum of 10 days. Ah. So with that, Mr. Chairman, I move that Mr. Mark Anthony Lopez be detained in the premises of the House for 10 days, Mr. Chairman. So move, Mr. Chairman. Any second? Biruin nyo, Any no? objection? There being none, motion is carried. Ilan yun? Ang pagkakarinig ko kasi, mga kababayan, 10 days. Pero sinasabi ng iba 14 days daw. Pero hindi, kasi ang maximum kasi, mga kababayan, ng pagkakakontempt diyan po sa kamera ay 10 days. So ngayon, ang etong si Mark Lopez, mga kababayan, ay makokontempt ng 10 araw diyan po sa kamera. Dahil nga po, mga kababayan, sa mga pinaggagawa nila na kung saan ang dating kasi sinasaksak nila patalikod, eto pong kamera. Biruin nyo, mga kababayan, na yung hindi nila masabi dito sa kamera, yung mga paninira nila, sa kanila sinasabi kapag kawala na sila sa kamera. At yan, mga kababayan, yung isa sa mga dahilan kung bakit na-contempt etong si Mark Lopez ng 10 days dyan. 14 days ba? 14 days ba? Kasi maximum daw 10 days eh. So kung 14 days, mga kababayan, maganda yon. Para matuto. Kung 14 days, maganda yon. Dapat nga, mga kababayan, 30 days eh para magtanda. While Mr. Jeffrey Celis, Ms. Badoy, and Ms. Sasot violates Section 11, Paragraph A, may I respectfully move that the three mentioned name be detained until the committee hearing will be terminated. Nako po, And be detained in tagal. the premises of the House. So move, Mr. Chairman. Any objection? There being none, motion is carried. Bam! O, iyakan! Dapat ka, mga kababayan, dapat matagal na makakontempt tong mga to para magtanda. Biruin nyo nahuli na nga ng kamera yung ka-fake newsan nitong si Mark Lopez. Aba, nanira pa pagkalabas dyan po sa kamera noong nakarang hearing. Binanata nila ng paulit-ulit uli
etong ginagawang investigasyon ng TRICOM. Kaya nga dapat lang talaga mga kababayan, kung 14 days man yon, napakaikli pa rin. Dapat nga kung tutusin, kung pwede 1 year 1 year na mga contempt, yung mga yan para magtanda, para hindi na pamarisan pa ng iba. Ano po kasi mga kababayan, sa totoo lang, alam naman po natin talaga na yung sa mga yan, since na-educate sila ng China sa paggawa at pag-imbento ng mga video, talagang expert na yung mga yan di umano sa pagpapakalat ng ka-fake newsan. Lalo na kung laban sa gobyerno yung ipapakalat po nila. Kaya deserve nila na ma-contempt mga kababayan, dahil bukod sa takot silang harapin yung mga salitang binibitawan po nila laban sa gobyerno at laban sa ginagawang trabaho ng kamera, dapat lang talaga na mapapanagot yung mga yan, kasi hindi nila kayang panindigan yung mga paninirang pinagsasasabi nila laban po sa kamera. Biruin nyo biruin nyo ang tatapang na mga yan sa kanilang mga vlog. Pero pagka pinatawag ng kamera, yung iba, ang mga dahilan ay ng ibang bansa. Yung isa nagpunta daw ng Beijing, yung isa naman mga kababayan nagpunta ng Hong Kong, at yung isa nagpunta rin ng ibang bansa pero hindi natin alam kung saang bansa. Kaya nga dapat talaga mga kababayan, obvious naman na pag-iwas yung ginagawa ng mga yan. Dapat talagang ma-contempt yung mga taong yan mga kababayan. Especially, dapat nga yung iba pagka hindi umattend din, ma-contempt din ng mahaba-haba. Lalo na yung sinabanat bay na yan mga kababayan, mapipilitan niyang umattend dahil nga pinasasabpi na po sila mga kababayan. Lalo na itong si Kati Binag, dapat maitanong din sa kanya yung patungkol sa sinasabi niyang USB, na kung saan kapag may nangyaring masama sa kanya ay ilalabas po niya. Ano po mga kababayan? So anyway, kayo po, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito?